Welcome po muli sa munting himpilan ni Makatang Tambay. At magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga sulok kayo ng Pinas naroon, ang pagpapala po sa ating lahat para sa araw na to. Muling nagpupugay si Makatang Tambay ng puhunan ni mga logic ng buhay. Pa-subscribe po kung bago ka pa lang. At hindi maubos-ubos tong aking mga paghimutok sa tinatamasa nating lahat na napakataas ng presyo ng atin pong mga fuel ngayon. At samantalang walang hinto ang pagtaas nito, ganon din yung ating mga hinaing sa ating gobyerno. Kung bakit naaatim nila at natitiis na tamasahin ng sambayan ng Pilipino ang paghihirap at pagdurusa na katulad nito. Tayo, numero unong gamit na gamit ang gasolina at kaya ganito na lamang yung ating mga paglalabas ng mga salubin dito na kahit papaano ay madinig man lamang o kung hindi man makakuha ng simpatya para sa katulad ko rin na ganito ang dinaranas sa kasalukuyan. Imaginin mo, hindi na rin basta-basta rito nakakalaot dito sa aming lugar. Mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, siyempre mga pangisdaan yung kanila ritong sinasandalan ng ikabubuhay. At siya sa bawat paglaot, puno-puno ng sapalaran, pero yun namang gagastusin mo na pinakapuhunan mo. Talagang bumbu naman at kumplito. Na dati kung nakakapalaot ka ng ang puhunan mo lamang ay maaari lang mga 300 o hanggang 500. Ngayon kung wala ka 1,000, talagang 50% kang itinaas o higit pa. Yung dati kayang 55 per litro na gasolina, ngayon magkano mo na mabibili? 120. At talagang hindi basta-basta tong increase na ito na walang habas. Ganun natin ito maituturing sa kasalukuyan. At sa kabila ng lahat ng ito, tila maliban sa maghambog o ipagyabang, yun yung ating basa rito, ayun lamang nakikita nating aksyon sa gobyerno. Ang tinutukoy natin dito, ito kakapanood ko lang, kaya nga sabi ko nga hindi naubos yung ating yung mga reaksyon at yung ating himutok. Panood ko lang nga na dumaong na raw dito sa gawi dyan sa norte. Itong kinuha mismo ng gobyerno na siyempre sa Petron din to papadaanin na halos 22 milyong litro ng langis ang nakuha nila. At kakadoon lang at sa himig ng DOE Secretary Garin ay tila pinagahambog at pinagyayabang pa na talagang hindi totoo na magkakaroon tayo ng pagkaubos ng langis katulad ng nababalita nga na ngayong April 20 ay magba-blackout ng tuluyan pagdating sa mga fuel at mauubusan na nga ng supply. Tila ito yung kanya ritong ipinamarali, ganun yung ating basa sa pagpapahayag niyang ito. Na tila inaaliw tayo na wag mag-alala na wala naman talagang lockdown sa langis sapagkat ito nga dumating na, karating lang. At meron na naman daw uling kasunod yan, kaya wag mag-alala, galing naman daw Russia. Sa akin, mas maganda na talaga ito ang i-maintain nila. Di ba? At yan ang talagang hindi naman dapat mangyari kung talagang sila ay may kakayahan pa bilang isang gobyerno na sinasandalan ng sambayanan at gustong mapatatag ang bansang ito kung talagang kaya nila, kung makakayanan pa nila sa sitwasyong ito na isalba. Kung ano yung pandemya, ganun din kaya ito, ganun din kabigat, ganun din katindang epekto sa buong bansa, sa buo sa sambayan ng Pilipino. Ito kaya nga krisis, di ba? At samantalang krisis, ganito rin yung ating mga pagdaing dito. Maaari nga hindi man tayo pakinggan ng gobyerno, makakuha tayo ng simpatya na kung ano yung ating mga nararamdaman, sana maging ganun din yung iba na kung nakakasaan man nakakarating ang ating mga sinasabing ito, mga kabayan, mga kapinas ko. Ang gusto nating sabihin dito, at maminti nila. At yun naman yung dapat talaga nilang gawin. Tinaasahan natin. Huwag nilang hayaan na ma-lockdown tayo sa pamamagitan ng pagkaubos ng gatong o ng fuel o ng langis.
Ang inaasahan ng tao talagang dapat na inaaksyonan nila ay mapababa ito. Ngayon, kung mahirap talaga mapababa ito, pahintuin man lamang nila. Gawan nila ng paraan. Yun ang talagang inaasahan ng tao sa kanila. Na gawin nila bilang gobyerno na sinasandala ng taong bayan. Ay mukhang maliban sa isasagot ng ating Pangulo sa mga press briefing niya, sa mga interview sa kanya na hindi raw kontrolado sapagkat ito epekto ng gira sa Middle East na wala naman tayong kinalaman pero apektado tayo. Ibig sabihin, talagang wala tayong magagawa. Yun ang kanyang yun yung kanyang pinupunto rito. Wala talagang magagawa ang Pangulo o ang ating pamahalaan na ito'y pigilan. Pero ito nga'y sinasabi na hinaing natin at patuloy na ipinapanawagan ay sikapin na kung hindi man agad mapababa ay pahintuin man lamang ang pagtaas. At kaya nga tayo napareaksyon ito na naman kakapanood lang natin sa GMA7 na 170 na itong papalit na linggo. 170 na ang diesel at paring 141 naman itong gasolina. Imagine mo yan, talagang ang mga isipin natin dito talagang hindi yata hinto. At walang makapipigil sa mga oil companies na ito na tila binibibi pa ng gobyerno. Hanggang paabutin ito ng 500 kada litro. Oo nga't paulit-ulit ay pinagmamalaki na nakakakuha sila ng langis. Pero ito rin naman yung paulit-ulit kong sinasabi na hindi ito yung kailangan ng tao. Yung pagkakaroon ay dapat naman talaga gawin ninyo, trabaho nyo yan. Yan ang tungkulin ng gobyerno, patatagin ninyo. Ay ang apektado ang tao, yun ang hinihiling natin na pakinggan nila at gawa nila ng solusyon. Itong mapababa o kung hindi man, mapahinto. Ang walang lubay na pagtaas na ito na nagdudulot na umaakay sa paghirap din na makabili ka ng mga kinakailangan mo sa araw-araw na dati naman ay nakakaya mong bilhin. Ito nangyayari, hindi ka na makapaghanap buhay sa taas ng presyo ng gasolina dahil yun ngayon ginagamit ng pangunahin sa pamamalakaya. Pagkatapos, hindi ka na rin makakabili nung bilihin na dati mong kayang bilihin. Dahil nawalan ka na ng pambili, tumaas pa. O ito yung gusto nating ipadama kung talagang may damdamin pa at talagang simpatya sa sambayan na kanilang dating pinangakuan na para na iaahon sa hirap. Ito yung sanang gusto paabot sa kanila, mga kabayan, mga kapinas ko. Katulad na yung mga isda at mga farmers, ang dumaranas, ito alam natin ang sektor ng transportasyon, napakahirap rin ang kalagayan nila at maraming ang mga driver dito sa amin, humihinto na dahil wala rin namang naiuwi sila. Nabondiri dahil nauubos na rin sa kakabili na ng gatong na ginagamit nila sa paruot parito. O yan yung sinasabi natin, ang gawa nila ng solusyon at remedyo ay kung paano ito mapapababa o kung hindi na, mapahinto ang mga oil companies na ito na walang habas. Hindi yung bibida nila ay nakakuha ng 22 milyon. Ang epekto nito sa amin na hindi rin namin naman kayang bilhin kahit pa yan ay 1 bilyon ng litro yung nakuha ninyo. Tapos wala namang hinto sa pagsasamantala yung mga oil companies at umaabot na ng papaabutin nila ng 200, 300 kada litro. Anong malalabi sa amin? Anong malalabi sa mga Pilipino? Yun yung gusto natin pong bigyan ng din dito. At gusto natin ikuha rin ng simpatya kung hindi man tayo pakinggan ng gobyernong ito. Na talagang pagdududahan mo kung talaga ang gusto, kung serbisyo ba talaga ang gusto niyang ibigay sa ating katulad ng pangako niya o gusto lang talaga niyang maghiganti sa mga Pilipino. O isa lang naman itong kumbagay bugso ng aking kalooban at laro na rin ng aking guni-guni at imahinasyon. Sapagkat sa totoo lang bilang Pangulo, meron talaga siyang magagawa. Huwag niya sasabihin na hindi niya kontrolado ito. Siyang pinuno. Lahat ay kaya niyang gawin. Ang totoo, may nabasa rin ako na inilabas ng isang abogado. Isa itong Presidential Decree number 1955 na kung saan sa panahon ng crisis may kapangyarihan ang Pangulo na magtakdaan ng presyo ng mga langis. Ito yung inilantad ng isang abogado at napanood ko at ito kasama na sa pag-reaksyon natin. Kaya sinasabi natin na yung binabanggit parati ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga interview na hindi niya control ang nangyayaring ito na pagtaas na ito, ang walang habas na pagtaas na ito ng krudo sa oil market.
sani ng gira, ang totoo may magagawa siya pag usaping problema na dito sa ating bansa, sa kanyang pamumuno, sa kanyang gobyerno. Pagtapos ito, ang purang isasagot lamang sa atin ni walang magayang pigilan. Paano pa lang mga nabubunyag na ito na nalalaman natin na napapanood? Ang ibig sabihin nito ay talagang matuhulog tayo at matutungod dun sa katulad ng sinasabi natin na karoon tayo ng bugso at kaisipan na hindi talaga serbisyo ang gusto niyang gawin sa mga sambayan ng Pilipino, kundi ang gusto niya maghiganti at ganap na pahirapan ito. Dahil kung gusto niyang tulungan ang naghihirap na sambayanan, ay di ginawa na niya ang bagay na ito. Bilang isang pangulo, may kapangyarihan pala siya na magtakda ng presyo sa mga ganitong sandali na nasa krisis na kalagayan ng bansa. Anong ginagawa? Ganito lang Tulad sinasabi ko parang isa lamang, parang kumbaga pinipilit lang tayong aliwin. Pinipilit tayong bigyan ng pag-aanin ng bahagya. Nakakala nila, ganap tayo ng makukumbinsi. Sinasabi nila ito na dating sa atin isa lamang paghambog at pagyayabang na sa kabila ng lahat na hindi nakakadaan sa Strait of Hormuz dyan sa Iran, nakakakuha sila. Ito'y binibida nga nila. Ito pa ulit-ulit ko rin sinasabi na ungat ka 1 bilyong litro ang makuha ninyo. Kung 500 naman per litro ang magiging binta niya ng mga oil companies na tila binibibit talagang mas pinapabura ninyo, wala rin makakabili niyan yung ibinibita ninyong yan. Mga kabayan, mga kapinas ko.